ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pag-uumpisa pa lang ng pagsasama ni Tata at Francis ay magkakaroon na agad sila ng matinding pagsubok. Pareha silang may problema sa kani-kanilang pamilya, pero magkaibang sitwasyon. Sina Francis mayaman pero kulang sa pagmamahal at atensyon. Samantalang si Tata ay may masayang pamilya pero kulang naman sila sa pinansyal. Abangan natin sa My Ilonggo Girl. Nag-uumpisa na ang kilig sa pagitan ni Francis at Tata. Nagtrending ang nangyari sa mansyon. May nakakuha ng video na natumba si Tata. Dahil sa video na ito ay nagkagulo at natuwa ang mga kasambahay sa mansyon. Mukhang magkakaroon ng kakampi si Tata sa mansyon. Hindi naman nagustuhan ni Margaret ang napanood niya dahil pakiramdam niya ay napahiya ang pamilya nila dahil sa pangyayaring yon. Samantala, may mga bagong karakter na mang-aapi sa pamilya ni Nanay Guapa at Tata. Pinalayas pa ng salon ang isang Becky na magiging kaibigan ng pamilya ni Tata. Samantala, ang mga nagpalayas naman ay magiging kontrabida sa buhay ni Nanay Guapa. Kinabukasan ay nabalitaan ni Nanay Guapa ang nangyari sa kaibigan. Sakto, hindi sinasadya, nakita ni Nanay Guapa at Maymay sa gilid ng kalye ang kaibigan ng may-ari ng salon. Bumibili ng street food. Tinanong ni Nanay Guapa ang babae, nakikiusap na baka pwedeng ibalik ang kaibigan dahil labis nitong kailangan ng trabaho. Masama ang ugali ng babaeng kausap ni Nanay Guapa. Sinagot ng babae si Nanay Guapa ng pabalang. Hindi ito nakalampas kay Maymay. Dahil may pagkataklesa si Maymay ay hindi niya napigilan na masabihan ang babae. Dire-diretso ang pagsasalita ni Maymay. Napahiya ang babae sa sinabi ni Maymay dahil marami ang nakarinig. Sa sobrang inis ng babae ay pinatulan niya si Maymay at tinulak hanggang sa mapadpad si Maymay sa gitna ng kalye. Sa pagkakataong ito ay may parating na isang sasakyan. Hindi na nakontrol ng driver na maipreno ang sasakyan. Hindi sinasadya ay nabundol niya si Maymay. Malakas ang naging impact. Napasigaw si Nanay Guapa. Umiyak siya. Nakita niyang bumagsak si Maymay na may sugat. Nawala ng malay si Maymay. Nataranta ang babaeng tumulak kay Maymay. Kaya tumakbo na siya papalayo para makatakas sa pananagutan. Hindi na yon na malayan pa ni Nanay Guapa dahil ang mahalaga sa kanya ay madala nila sa ospital si Maymay. Tinulungan rin naman sila ng taong nakasagasa kay Maymay. Nagmamadali sila. Naisip ni Nanay Guapa na tawagan si Tata dahil hindi na niya alam ang gagawin pa. Sa kabilang banda, paggising ni Tata at Francis, pinaalam ni Francis kay Tata na magkakaroon sila ng family photoshoot. Hindi pwedeng mawala si Tata dahil si Sir Gov ang humiling nito para sa susunod na eleksyon at para ipakita sa bayan na mayroon siyang magandang pamilya. Pumayag naman si Francis na magpatuloy si Tata sa trabaho niyang magpanggap na siya si Venice. Pumayag rin si Tata agad. Natutuwa si Tata dahil may pagpapatuloy na naman niya ang pagtulong sa pamilya niya. Binigyan na siya ng formal na damit para sa photoshoot nila. Habang abala ang lahat sa paghahanda sa photoshoot ng pamilya, biglang nakatanggap ng tawag si Tata mula sa Nanay Guapa niya. Nabigla si Tata dahil iba ang boses ng nanay niya. Halatang umiiyak. Nag-aalala si Tata hanggang sasabihin na nga ni Nanay Guapa ang aksidenteng naganap kay Maymay. Mabilis na itinakbo sa ospital pero wala siyang hawak na pambayad sa ospital. Nakabihis na nito si Tata ng formal na damit. Natataranta siya sa narinig, natakot at sobrang nag-aalala para sa kapatid. Hindi na siya nagdalawang isip pa na takbuhin at sundan si Maymay sa ospital na sinabi ng nanay.
Wala nang pakialam si Tata sa trabaho niya. Ang mahalaga sa kanya ay makarating siya sa ospital at matulungan ang pamilya niya. Tumakas si Tata dahil hindi niya pwedeng palampasin na hindi matulungan ang kapatid at nag-aalala rin siya sa nanay niya. Alam niyang hindi mapapakali ang nanay at hindi matitiis ni Tata na maging malungkot at nerbyusin ang nanay niya. Mabilis rin naman nakapagpara ng taxi si Tata nang walang nakakapansin sa kanya. Hanggang sa may ilang oras na ang lumipas na naghihintay ang pamilya ni Francis, ganun rin sina Sugar. Napansin ni Sugar na napakatagal na ni Tata dahil nung iniwan niya ito sa kwarto ay make-up na lang ang kulang kay Tata. Laking pagtataka niya. Nagagalit siya dahil mukhang mahuhuli sa call time si Tata. Nagagalit at nag-aalala si Sugar dahil may photoshoot pa si Tata kasama ang pamilya ni Francis. Kailangan sumimpot si Tata sa photoshoot. Napansin na rin ni Francis na matagal na ang lumipas na oras ay wala pa rin si Tata. Nakita niya rin na naiinip na ang mami niya. Nilapitan ni Francis ang mami. Kinamusta at pinakalma. Nakangiti si Francis. Sinisigurado ni Francis na darating si Venice dahil nag-aayos lang naman ng asawa. Pero nag-aalala si Francis. Hindi niya na inaasahan na malilate si Tata sa usapan nila. Nararamdaman ni Francis na hindi nasisipot si Tata. Naisipan niyang tawagan si Tata pero hindi naman sinasagot. Nalaman na rin ni Sir Gov na wala si Venice. Dahil sa huling pag-check ay si Venice na lang ang kulang sa pamilya niya. Nilapitan niya agad si Francis para hanapin ang asawa. Kinabahan si Francis dahil sa sobrang strikto ng tatay ay palagi na lang siyang pinagagalitan nito. Pabulong na nagsalita si Sir Gov na iniinsulto si Francis. Halatang galit. Napakaliit na bagay lang na pasunurin ni Francis ang asawa at papuntahin sa photoshoot na ito ay hindi pa magawa ni Francis. Nagagalit na rin si Francis. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ni Tata kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa sumisipot. Sa kabilang banda, nakarating na si Tata sa ospital. Iyak ng iyak si Nanay Guapa. Nagyakapan ang mag-ina. Kasalukuyang inooperahan na rin si Maymay. Nagpunta sina Tata sa bahagi ng pagdarasal. Taimtim silang nagdasal na mag-ina. Humiling si Nay Guapa na kahit hindi na lang siya gumaling sa sakit niya, ang mahalaga ay maligtas ang anak niya. Umiiyak ang mag-ina. Ayaw naman ni Tata na kahit sino sa kapatid o nanay niya ang mawala. Nakikiusap si Tata na wag naman ganun ang dasal ng nanay niya. Umiiyak si Nay Guapa. Ganun rin si Tata. Maya-maya ay nagmamadali si John Paul na lapitan ng mag-ina para sabihin na hinahanap ng doktor si Nay Guapa. May gusto raw sabihin ng doktor sa kanya. Nataranta si Tata at Nay Guapa. Mabilis silang tumakbo sa kwarto ni Maymay. At yan ang mga pakakaabangan natin sa My Ilonggo Girl. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.